Magandang umaga po. Welcome back mga viewers. Ito pala yun. Ito pala yung dahilan kung bakit nagbitiw ng conditional threat si VP Sara Duterte kay Bongbong Marcos, Lisa Marcos at kay Tamba. Tungkol po dito sa Oplan Romanov or Operation Romanov. Pamilyar po ba kayo dito? Bibigyan ko po kayo ng kaunting briefing. Ito po yung isang pamilyang pinatay sa Russia noong taong July 1918. Isa po itong emperor na si Nicholas Emperor at si Empress Alexandra. At pati yung kanilang mga anak na si Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Parang may okasyon noon, nung panahon na yon, pinagbabaril at pinagsasaksak po yung buong pamilya. Inutos po ito ng Ural Regional Soviet kay Bolshevik. So nasusundan niya po kasama din sa namatay kasi may mga nadamay po yung mga imperial entourage, court physician, mga alalay, footman and pati head cook. Alright? At yung mga katawan ng mga patay, dinala po sa gubat at nilagyan ng asido. At may grenade pa at pinagpira-piraso, pinagputol-putol para mahirapan mag-imbestiga, mahirapan makakuha ng ebidensya. So yan po yung Oplan Romanov. So dito po noong nakapagsalita po si Maui, yung vlogger na si Maui Spencer, kung hindi ako nagkakamali, doon sa press briefing ni VP Sara. Dahil dito, nakapagbitiw ng conditional threat si VP Sara laban nga dyan kila Marcos. Ito po, panoorin po ninyo. Anyway, pero puntahan natin yung isang pinaka-importanting question. Ang inimbestigahan lang ng NBI ay yung banta ni VP di umano kay President. Pero paano yung banta sa Romanov? Kwento sa amin, paano ko alam yan kung na yan? At bakit inimbestigahan ng BIR? Totoo yan. Comment ko doon. Ano mo nalaman? O saan mo narinig na ulinigan yung Oplan Romanov sa pamilya ni Inday Sara? Narinig ko yan sa isang rally sa Liwasang Bonifacio. Kasi di ba napakaraming rally doon, nag-rally ang KOJC, nag-rally ang kung sino-sinong grupo, manawagan na bumaba si Junior. May isang tik-tik, ito yung nare-record ko may isang tik-tik na vlogger, na ensaymada vlogger, ang pumupunta doon sa Liwasan at pinipicturean niya or dinodocument niya yung mga rallies na ina-attend namin. Tapos, since dumarami na ngayong mga tao doon, nagsalita yung vlogger, makamarcos yata yung mga kababayan dahil nga po ensaymada vlogger. Sabi niya, sige na, go, kahit na dumami kayo. Sabi niya, abangan niyo ang Operation Romanov. Gumanon. Nagsabi ng ganon yung vlogger na makamarcos. Abangan niyo na lang ang Operation Romanov. Na-pick up yan ng ibang mga vloggers. Tapos, ang alam ko, kinuyog nga ng ibang mga DDS vloggers yung tik-tik na yon, which ginawa rin nila sa rally na namin yan, Miss Marlica, nung nag-EDSA kami noong November 2024. Na meron talaga silang pinapadala na nag-document, nag-picture, ganon, at nilalahit yung rallies natin. So, yun nga, ang alam ko, dilapitan siya ng mga DDS vloggers at pinalalayas, pinaalis, di ba? Pinagbumura pa nga yata. Umalis naman. Pero hindi yata nag-gets nung ibang mga vloggers yung meaning nung sinabi ng makamarcos na vlogger. Sabi, may sinasabi na abangan na lang daw yung Operation Romanov. Siyempre, na-alerto ko, Romanov is in Russia, di ba? Yun yung inubos na angkan. Yeah. Kung meron sinasabing Operation Romanov against sa mga Duterte, it means
na posibleng ubusin ang mga Duterte. And yun, kung napagbigyan ako, spoke sa live mo na makausap ang VP para at least maramdaman niya nakasama nila tayo, wala silang ilaw doon ni Atty. Laika Lopez, napabigyan ako na magtanong sa kanya, sinabi ko lang sa kanya na mag-ingat ka dyan, VP, kasi may mga naririnig kami, hindi ako sure kung totoo ito. Yun ginamit ko yung phrase na yun. Hindi ako sure, or yung sentence na yun, hindi ako sure kung totoo ito, pero may nalaman kaming Operation Romanov. Mag-ingat ka dahil nasa bulwarke ka ng kalaban. Pero hindi ang tanong ko sa VP ang tanong ko sa kanya was simply, VP, ang kaya lang namin gawin, mag-rally bilang ordinaryong tao. Kayong nasa pwesto, ano ang kaya niyong gawin para matapos ang kawalang hiyaan ng mga nasa gobyerno? That was a question. Pero syempre, na-alerto yung VP, yung tenga niya, no, na, wait, Operation Romanov, wait, may sinasabi itong vlogger na ito na mag-ingat ako dahil may narinig sa Operation Romanov. Teka muna, si VP magaling maghimay ng narinig niya at mga tanong sa kanya. Kaya nag-respond siya kahit hindi yan yung tanong. Alright. Operation Romanov. Yan po yung inubos yung angkan. At dito sa angkan naman ng Duterte, may posibilidad Inumpisahan na nila sa ama. Diba? At si Baste, napabalita yan dati na balak tanggalin kasi marami na pong mayor sa Mindanao na nasuspende, 'di ba? Yung mga kalaban ng administrasyon ginugurgur. At dito nga kay Pangulong Duterte, napakulong nila sa ICC si Pastor Kibuloy, pinaghigantihan nila. Mahilig maghigantihan si Bongbong Marcos nakapulong na rin. Kaya dito po sa death threat na natatanggap, hindi lang po isa to dahil may interview si VP Sara last year pa, natandaan ko ito, media po nag-interview tungkol nga sa death threat. Ang sabi ni VP Sara, hindi nila binabaliwala ito. Hindi mo dapat baliwalain kapag may natanggap kang death threat. At alam ko, sa pananaw ko, ang direct death threat lang naman pwede mong masabing ito'y totoo kapag nangyari na. Pwede rin kasi na nananakot lang. No, hindi naman talaga itutuloy yung death threat. Kapag nangyari na, totoo 'yun. 'Di ba? Meron din namang obvious na totoo. Kaya lahat ng klase ng death threat o kahit hindi death, kahit anong threat yan. No, halimbawa, wag kang loloko-loko. Tatanggalin kita sa trabaho. May pagbabanta. Pagbabanta po yun pero hindi death. No? Nagloko. Tapos hindi rin naman tinanggal. Di hindi totoo yung kanyang threat. Di ba? So dito, sabi ni VP Sara sa mga death threat na natatanggap niya, hindi nila binabaliwala. Okay. After po nung mga death threat na yan, kung totoo man yan o hindi, sabi ni VP Sara, meron na siyang kinausap na kung sakaling siya ay mamatay na, mayroong siyang kinausap na papatay. Diyan kay Bongbong, kay Lisa, at kay Tamba. So, kahit anong paliwanag, kahit anong interpretation, yun po talaga ay conditional. Mangyayari lang po yun kapag patay na si VP Sara. At may hinala ako kung sino yung sinabihan niya. Hindi, siyempre, hindi ko sasabihin, di ba? Sa akin na lang yon. So, dito kasi, naalala nyo yung kay Trump, di ba? Binaril siya rito. Kasi, kumbaga, frustrated na. Wala nang pag-asa Yung mga kalaban ni Trump na manalo Si Trump talaga yung nangunguna. Parang, o sabihin natin, sure win na. Sure win na si Trump. Ganito rin po si VP Sara makarating lang siya sa 2028 nang hindi siya nai-impeach, hindi siya kung anong
kung ano man ang mga maraming balak po itong administrasyon para magurgor si BP Sara kung malampasan niya yan, wala pong pwedeng tumalo kay BP Sara. Sure na sure win si BP Sara. Kaya yung assassination plot laban kay BP Sara, nandyan yan. Isang option yan. Isa pong option yan. At dito nga si Marcos Jr. na banggit ko na mapaghiganti. Una, may mga babasa tayo sa social media na si Bongbong Marcos naghihiganti yan sa buong Pilipinas, sa lahat ng taong bayan, yung ginawa daw sa kanila, sa pamilya niya, na yun nga, pinalaya sila sa Pilipinas, pinatalsik yung kanyang tatay, paghihiganti raw yan. Pwede rin. Kasi nililimas na po lahat ng pwedeng manakaw. Lahat ng pwedeng manakaw, ninanakaw po. Kahit nga yung mga bill nyo sa Meralco may kita po yung gobyerno dyan. Hindi ko po alam kung sa mga nakaraang presidente ginagawa yan. Parang ngayon lang po no? Talagang hindi lang pera ng ng tax, pati sa yung nagkaroon ng oil crisis, kumita din ng gobyerno diyan. Na i-vlog ko na yan ilang beses. Kaya mukhang parang totoo yung mga nababasa natin na si Bongbong Marcos naghihiganti sa atin or sa buong sa lahat ng mga Pilipino, naghihiganti siya. At kaya ako nasabing mapaghiganti si Bongbong Marcos. Dahil unang-una dito nga kay Pangulong Duterte. Siya yung unang nagsiwalat nung korupsyon sa DPWH. Naalala nyo yung blankong BICAM report? Siya yung unang naglabas niyan. Yung mga anong tawag nito, mga blanco na sa DPWH, naalala nyo yan, siya naglabas niyan. Tapos nilabanan din ni Digong yung PI, yung People's Initiative, di ba? Nagkandak sila ng rally ni Kibuloy, KOJC sa Mindanao, ilang lugar sa Mindanao, 100,000 ang rally, naalala nyo yun. Yun yung mga kauna-unahang rally. Hanggang sa may rally na, kumbaga yung rally, dinala na dito sa Maynila. Tapos, may permit na, kinancel yung permit. At para hindi na kumuha ng permit, umupa po ng lupa na private. Kasi pag private, hindi na kailangan ng permit yan Alam nyo ginawa doon sa may-ari ng property? Tinakot. Andun na, sineset up na yung stage, pero umatras yung may-ari. Tinakot po yung may-ari. Gugurgurin siya, pati negosyo niya, papakialaman. Naalala nyo yon? So, dyan nag-umpisa, gumanti si Bongbong Marcos hanggang kay Kibuloy. Diba, pinasok yung KOJC. May mga pagkakataon po na si Marcos hindi siya yung kumikilos sa mga paghihiganti niya. May mga inuutusan lang siya. Ganyan po yung gawain ng mga oligarko. Opo. Mag-uutos yan, kukontak sa media pag may kalaban yan sa negosyo. Or kahit hindi naman kalaban sa negosyo, basta may nakalaban sila. Puro lang po yan, puro pera lang pinapagana niyan. Ganyan ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Pero hindi niya pera, pera ng bayan. Tax, yung tax po ng bayan. Pinapagana niya yung pera at utos siya ng utos. Wala siyang sinasabi, maliban doon sa KOJC. Sinabi niya, inutos niya yung kay Torre. At sabi niya kay Torre, once na nakapasok kayo dyan, wag na kayong lalabas hanggang mapasuko
si Kibuloy. Hinostage po yung KOJC. Bakit? Dahil bumabanat na yung KOJC, si Kibuloy, sa administrasyon. Kaya ito, mapaghiganti po itong si Marcos Jr. Si Bong Revilla, ay parang naging Paul Guy lang yan. Dahil nga, umugong na yung, pumutok na yung flood control. Si Jinggoy, si Marcoleta, si Marcoleta, alam natin, lumalaban talaga ito sa corruption. Nagsisiwalat, no? Baka matuntun siya. Ayan, talagang pinaghihigantihan yung mga hindi naman kinakalaban si Marcos yung corruption naman 'Di ba? Kaya lang nangurakot nga siya. Oh, 'di ba? So, 'yun yung mga paghihiganti. At hindi lang 'yun, yung mga mayor dati sa Mindanao, pinagsususpindi, tanggal na po ngayon. May mga congressman din. Unang-una na si Barsaga. 'Di ba? Yung Duterte Youth, nanalo po 'yun sa party list na Duterte Youth. Hindi pinaupo. Bakit? Kasi yung Duterte Youth na 'yon, nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Natandaan nyo? Dahil nag-file ng impeachment, ang ginawa parang nireklamo, hindi sila nakaupo, in short, sa House of Representatives. Ganon din kay Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon po nanalo ng party list, yung PW3, P3W, basta ganon, di ba? May party list si Rowena Guanzon, pero galit na galit siya kay Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez ang speaker, yun yung pinag-iinitan ni Rowena Guanzon na gumugurgur sa kanya, ayaw siyang paupuin. Pero sa loob-loob ko, noong kampanya, naglaban si Bongbong Marcos, si Leni Robredo, si Bing Guanzon na kay Leni. At laging inaasar si Bongbong Marcos, may hawak pa na coke, 'di ba? Tapos tumatabingi, humingi-wingi. Palaging yan, tuwing may kampanya, aakyat si Guanzon sa stage, talagang aasarin, titirahin si Bongbong Marcos. Nung nanalo si Bongbong Marcos, nanalo rin yung party list ni Guanzon, hindi siya pinaupo. Yan po yung mga buwelta. Pero, kumbaga, wala siyang sinasabi. Hindi rin umuusok na si Marcos ang ang gumawa niya o nag-utos. Hindi rin siguro alam ni Guanzon Parang naisip ko lang. Bakit wala namang atraso si Guanzon kay Romualdez? Kay Bongbong talaga siya may atraso At tuwing kampanya sa stage, aakyat si Guanzon, may dalang coke, ngumingi-wingi. Tas Marcos adik, Marcos magnanakaw. Yan nga yung nung nanalo na si Marcos, yan yung buwelta sa kanya. Hindi siya pinaupo bilang congresswoman, ganon din kay Duterte Youth. At si Kiko Barsaga, si Kiko naman, ang alam ko, ang laging binubuli niya, si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos siguro nagpatanggal dyan kay Kiko Barsaga. So, ganyan po yung mga yung mga ugali ni Marcos. Ganyan din daw yung ugali ng mga tawag nito, oligarko. Pero hindi naman lahat ng oligarko. Kapag may nakalaban sila, talagang titirahin ka ng mga oligarko. Pero, hindi sila kikilos. Mag-uutos lang ng mga yan. Mag-uutos po. At dito rin sa mga kumakalaban sa corruption, si Defensor, pati nga mga vlogger, di ba? Si Defensor, kulong na yata. Pati mga vlogger, lahat talagang pinaghihigantihan ni Bongbong Marcos. Pero talagang hindi siya lantaran na kumikilos, hindi rin siya nagsasalita maliban doon sa KOJC. Yung paghihiganti niya kay Kibuloy. Dito naman po sa sa pagbabanta
ni BP Sara na tinatawag nga na conditional threat. Ang sabi po ni Attorney Harry Roque, yan daw po ay hindi impeachable. Kasi yung kunyari may dinemanda ka, ha? May ginawa kang death threat. Threat lang naman yan eh. Ha? Dinemanda ka, hindi ka rin daw makukulong diyan eh. Baka magbayad ka lang eh, hindi ka rin daw po makukulong. Paano naging impeachable yung death threat na yan? Kasi may kasama po na propaganda eh, pagdadrama, no? Kala mo talagang malaking kaso. Sabi pala ni Attorney Roque, hindi pala hindi ka pala makukulong diyan. Kasi magkakakaso ka lang, no? Kapag ginawa mo na. May action na. Parang si Duterte, no? Kayong mga adik, papatayin ko kayo. O, di ba? Pananakot 'yon. Death threat 'yon. Pero once na wala naman siyang ginawa, sabi nga ni Digong, may pinatay na ba ako? Pinatay ko ba? Hindi naman eh. Di ba? So, yung mga ganon, wala palang parusang kulong yun. ang magkakasala ka lang kapag ginawa mo na. So, yun yung paliwanag ni Harry Roque. Kaya, itong, ano ba nito? Grave of coercion ba yon? O grave threat. Grave threat, hindi pala yan. Hindi pala impeachable. No? So, yan po ang ibig sabihin ng Oplan o Operation Romanov. Dahil dito, dyan nakapagsalita si BP Sara. So, tignan natin. Tignan po natin sa Monday kung sino naman ang testigo ng mga prosecution. Pero hindi pa po nakaka-score ang prosecution sa defense dahil naging useless yung kanilang testigo na si Kalilog. At sinabi nga ni Maui, yung vlogger, nabanggit kasi ng witness si Kalilog, si Maui, na pinadalhan din nila ng invitation sa NBI para imbestigahan. Nung nagpadala pala ng subpoena sa bahay ni Maui, nasa Singapore siya. So, yun ang kwento niya. At nung nakauwi na siya, ang sabi, iniwan pala yung subpoena sa barangay hall. So, pinuntahan siya ng barangay hall, sabi, kunin mo yung meron ka subpoena, kunin mo na lang sa barangay hall. At nung kinuha niya, nung araw na yon, last day na pala, may nakalagay kasing petsa. Last day na pala. At ang ginawa niya, nag-email lang siya, hindi na siya makakapunta dahil wala ako dito, nasa Singapore ako. Ngayon ko lang na-receive, last day na, anong oras na, at nasa probinsya pa yon. Kumbaga, hindi sa Metro Manila. Hindi na ako aabot. Kung babiyahe ako ng Maynila, gabi na ako makakarating. So, yun yung paliwanag niya. Pero ang sinabi ni Kalilong doon sa impeachment, inimbita si Maui pero hindi sumipot. Yun yung sabi ni Kalilong. Mali ang kumbaga kung paniniwalaan natin si Maui, mali siya dahil paano siya sisipot, nasa Singapore. So yun yung paliwanag ni Maui. Kaya may isang kasinungalingan na agad itong si Kalilong. So abangan po natin yung ihaharap nilang witness, panibagong witness. At meron pang sinasabi yung mayabang na si Ligutan na meron daw silang ihaharap na witness na hitman. Baka ito raw yung kinontak ni BP Sara. So meron na namang tanim witness. Paano mo malalaman yung
kausap ni BP Sara. Wala naman siyang pinagsasabihan nun. Malamang wala. Hindi nila malalaman yun. So, maglalabas daw ng hitman. Ewan ko sino. Kaya abangan natin. Sa Monday po. Kasi ngayon, Biyernes pala. Walang pasok yata sa Senado pag Biyernes. So, Monday na talaga yung next schedule. So, abangan po natin yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.